Ako po si Crisel, 18 years old, batang ina po. Ito po yung anak ko. Siya po si Brix Brian. 5 months pa lang po siya. Kakwento ko lang po kung paano po nalaman na magulang ko na maaga po ako nabuntis. Since grade 10 po ako, nakilala ko po yung asawa ko. Dito lang din po sa amin. Tapos yun po, nag-akitan. Siyempre po, pag nadala ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo, bibigay mo na kung ano gusto niya. Yun po, hanggang sa nagpiti po ako, nalaman ko po nabuntis ako. Medyo po na-overwhelm po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sinarili ko muna. After 1 week, sinabi ko na rin po sa asawa ko. Tapos, sinabi niya po sa akin na itago na muna kasi natatakot po kaming dalawa eh. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin pag sinabi po namin sa magulang ko. Then, one time po, yung sakit ko po sa tuhod ko, nag-attack po siya, sumakit po siya. Then, tapos, nalaman po ng pamilya ko na nasakit po yung tuhod ko. Dinala po nila ako sa JP, sa ospital. Di po meron po doon na kapag nag-x-ray ka, bawal po buntis. Bawal po, kailangan po mag-PT din. Doon po sa laboratory. Then, ito po yung way na nakakatawa na ginawa po namin ng asawa ko. Pinapunta po kami sa CR para mag-PT. Ang ginawa lang po namin is kumuha lang po kami ng tubig sa bowl para po di po mag-positive yung PT. Para di po mag-positive yung PT. Para po ma-check po dun sa laboratory. Nagtaka po yung mama ko na ba't daw po kulay puting-puti po yung ihi ko. Kaya po negative po talaga siya. Then doon na po nagtataka si mama. Then pagkapasok po, yung po next po kami sa x-ray. Tapos pagkapunta namin po sa x-ray, sa tatay ko po ako nagpasama magpa-x-ray. Nagtanong po sa akin yung doktor na sabi niya, hindi ka ba buntis? O ano? Sinabi ko na lang po na hindi ako buntis. Kasi po, kasama ko po yung tatay ko eh. Baka po malaman na buntis ako eh. Tapos yun. Tapos po, di pa may tinuturok po ng mga antibiotic. Bawal po sa buntis. So, nagpaturok na lang po talaga ako. Wala po akong choice eh. Sinabi ko na lang po sa asawa ko na, wala, tinuturukan ako. Paano yun? Mapapahamak yung baby. Sasabihin na ba natin to? Then, yung gabi na po yun, napag-usapan po namin na asawa ko na, pati pa natin sabihin kina mama, kay papa na buntis ako. Sabi niya, wag daw muna sa ngayon. Then, kinaumagahan po,
para po sumasakit yung katawan ko kasi po sa tinurok. Then, yung tita ko po, tinawag ko. Nagkwento po ako about sa pagbubuntis ko. Tinanong ko siya na, pag ba tinurukan ka ng antibiotic, mapapahamak ba yung baby? Sabi ng tita ko siya, oo naman, antibiotic yun eh. So, kinabahan ako. Tapos, nag-sign siya sa akin na, buntis ka no? Sabi niya, aminin mo na. Umamin na ako sa kanya. Sa kanya lang muna ako umamin. Tapos, yung time na yun, pumasok ako sa bahay nila. Doon ako nag-open sa kanila. Wala pa kasi sila mama nila. Then, kinabahan na ako nun kasi yung tita ko is kapatid nga ng mama ko. Tinawag niya po yung mama ko din. Siya na po mismo nagsabi sa akin. Andun lang po sa kwarto nanahimik po ako eh. Andun din po yung asawa ko. Then, kinausap po ako ng mama ko. Nalaman na po niya na buntis ako kasi po sinabi ng tita ko. Sinabi po sa akin ni mama, ba't hindi mo inamin na buntis ka? Hindi ka na namin na ipaturukan, na paano, yung gano'n. Ano reaksyon ng mga parang magulang mas, mo? Hindi, parang mas lamang po yung concern niya kaysa sa galit. Then, naramdaman ko po nun na parang gumaan po nung nalaman po nila. Pero, kay Papa lang po talaga ako naawa kasi po, iyak po siya ng iyak. Kasi, kakagraduate ko lang po ng grade 10 nun eh. Kakagraduate ko lang po eh. Tapos, nalaman lang nila na nabuntis ako. Then, kinausap po namin si Papa. Umiyak-iyak lang din po kami. Pero, hindi po kami nag-uusap. Iyak lang po. So, ayun, nalaman po nila na buntis ako. Pagka-graduate ko po ng grade 10. Yun po, nalaman po nila na nabuntis ako. Tinanggap na lang po nila. Pero as may nasabi po silang negative na word sa akin. Wala po ko narinig sa kanila. Parang, support po lahat sila sa akin na ganito, parang mas naging ano po sila sa akin, naging mabait, naging mas basta naging maalaga po sila sa akin. Hindi po nila pinaramdam na ganito, ganyan, malandik anak ka, ganito, inuna mo yung pag-aano mo. Hindi po, mas lalo po nila ako sinubantahan sa lahat. Ilan taon nga pala yung kinakasama mo ngayon? Pwede po ba sabihin? Kasi po okay na. Sige. Medyo lang po, po yung agwat namin eh, 27 na po siya. 27, tapos ikaw 28. Pero wala naman pong mali dun. Pinanagutan naman niya po ako, di naman niya po ako pinakasal. Then, tanggap naman din po siya ng magulang ko. Wala naman pong mali. Eh, ano feeling ng isang batang ina? Una, mahirap. Pagsisisihan mo, pero mas magandang tanggapin mo na lang na tanggapin mo talaga, syempre, nanay ka na eh. Mahirap siya, pero kinakaya ko naman para po sa magiging kinabukasan po ng anak ko. Ano naman ang trabaho ng asawa mo? Lang po siya, construction worker po. Magkano naman ang kinikita niya? Po, minsan, pag magsasahod po siya, sakto lang po pang bayad sa utang. Pero mas inuuna po namin yung kailangan ng baby namin kahit sa amin po, wala na po kami makaing dalawa, okay na po, basta po may makain po yung baby namin. Minsan po, pag wala na pong gatas at diaper yung anak namin, sila mama po ang sumasagot.
Dito po ako sa kusina namin. Then makikita niyo po yung kusina namin. Kalat-kalat. Then ito po yung ginagatas ng baby ko. Kasi hindi naman po kami nakakabili ng mamahaling gatas. Ito lang po yung ginagatas na kami. So dito kayo nakatira? Opo. Ito. Kalat. Maliit lang po kasi. Wala po kami Oo. ano lang po to, isang bahay, tapos pinaghati-hati lang. Ah, okay. So, inuupahan nyo ba to? Hindi. Hindi Naman. po, sa lola po namin. Parang, yung nanay ko pong may-ari nito, din dito na rin So, po. pinatira na kayo dito? Okay. Ano pa po to eh, 1990s pa po to. Ah, Yeah, sobrang luma na po. Wala na rin mga... Kahit ganito to, masaya ng lola. Init! mainit dito sa inyo, ano? Oo, meron. So, ito po yung CR namin. Medyo maliit lang po siya. Masikip. Sino may-ari na ito? Yung si Lola po. Lola Dito mo? lang po kami ni-kisir kasi wala po kami CR. So, panglahatan na to? Opo, panlahatan. Yung isang bahay gamitan lahat. Medyo kalat. Yeah. Minsan wala pang tulo. Madalas ba mawalan ng tubig? Pa? Madalas mawalan ng tubig. Opo. Sabi ko, ano mo yun? Habang nagtitinulungan din ng mga hindi siya pangit. Cute siya to. Maganda pa. Maganda ng balat. Bawal ka pa na, Rix! Utot matanda ginagawa mo. Times 2. Rex! Rex! Alam mo pangalan yan? Opo, si Sen. 33 years old po. Mother po ni Cristel. Ano po, nung nalaman ko pong buntis siya, wala na, di na po ako wala na po ako magagawa, nandiyan na po. Kaya sa pagalitan ko, tinanggap ko na lang po. Yung papa niya, anong Yung reaction? papa niya, syempre, sumama yung loob, nagalit, umiyak. Pero bandang huli, ganun din. Wala na din naman siya magagawa. Kaya tinanggap na lang din niya. So, pumayag na kayo na magsama yung ano? Kesa hindi Kahit bata pa si Crisel. Kesa hindi panindigan. Tapos nangako naman siya na pag nanganak siya, mag-aaral siya. Ang problema, hindi na siya nag-aral. Mas gusto na lang na magtrabaho para masuportahan yung anak niya. So ayun, kakain po tayo ngayon. Ulam po namin ampalaya. Niluto ng mama ko. Di pa ako nakain, no oras na. Hingi lang po ako ng ulam sa kanila. Kain po kayo. Lapag mo natin. Hindi kakain na si mama. Malikot ah. Dalang kanin. Umaga pa po ito sinain eh. Nasaan nga pala si mister mo? Nagtrabaho po.
ulam, ang palaya. Gosh. Hala. Kasama na po dito almusal ko. Di ba po sa nag-almusal eh. So ngayon po, nag-a-apply po ako. Kakapasa ko lang po ng mga di pa po sinumpleto yung requirements ko eh. Kasi wala pa po akong pang gastos, pang budget po. Ngayon, napapasa ko pa lang po is resume po para po ma-interview po agad ako. Then, ngayon po, naghahagila po ako ng pera pang kuha po ng requirements, ng pang medical po. Then, gumagawa po ako ng paraan, nangungutang po ako kahit walang mautangan. Sa ngayon po, nag-aantay po ako ng mga ng hihingi ng uutangan ko na pera para po sa pang medical ko tsaka sa pangkuha ng requirements. So pinababalik po ako bukas ng alauna para po mamasahe po ng pangkuha ng SS. Basta po yung mga kailangan pong pang-apply. Yun lang pong kukunin ko para po makapagpasa na po ako dun sa papasahan po namin ng requirements. Sino mag-aalaga kay baby mo? Si mama ko po. Kasi siya naman po nag-request na kung kaya ko po mag-aral, magtrabaho na lang po ako. Siya na lang po mag-aalaga sa baby ko. So, bali ang problema mo is yung panggastos? Yung pang-medical ko po talaga, tsaka pang-requirements. Ngayon po, hindi po ako bumabalik kasi wala po talaga akong pera kahit betching ko, wala po talaga. Naghahanap lang po talaga ako ng may utangan kasi po yung, alam nyo, sa panahon ngayon, wala lang po talagang malalapitan kahit kamag-anak mo yan or ano. Hindi ka na talaga papahiramin ganun. Kain ka din? Nawal pa ikaw. Nawal pa ikaw kumain? Manong ulam? Wala pa. Hello! Hi! Bakit? Peace lang ako. Wow, mama. Bakit? Peace lang, baby.
Hindi. Hindi na. Oh, hindi na po. Hindi. So, hindi na. O, kamusta yung ano mo ngayon? Ano, Rosel? Okay naman po sana. Kaso wala po akong pang medical at pang requirements. Kasi po wala po akong budget. Bakit magkano ba yung gagastusin doon? Nasa 2K plus po eh. Tapos ang budget ko lang po, pamasahe, pangkain. Eh, yung asawa mo, wala pa bang pera? Wala pa po eh. Puro nga po utang. Okay, sige, ano? Crisel, ano? Sige. So, para kay paano makatulong sa'yo at sa anak mo, siyempre sa asawa mo, hindi lang sinasahod, lalo na bata ka pa, no? Merong ipinabibigay si Comrade Mark na cash money, panggastos mo na. Ayan na, yung inaano mo na para sa pag apply mo. Ano, ang kailangan mo is yung medical tsaka requirements. O sige, ito. Para makapasok ka na, para maka ka na. Eh paano yan? Sino mag-aalaga ng anak mo kung papasok ka? Mama ko po. Yung mama mo. Okay. Sige. Ito para makatulong ha. Umuutang kayo, wala kayong mautangan. Sige. Ito, tanggapin mo. Ano ka? Ayan, sige. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Ayan. Thank you po. Ayan, diyan ka mo po naman. Thank you po, Sir Mark. Di pang medical na po ako, tapos pang requirements. Pero okay, tinanggap ka dun sa kahit 18 years old ka pa lang. Okay naman sa kanila. So, gano'n na makahirap yun, yung pag-apply mo yun? Walakad-lakad po, pabalik-balik. Kahit walang panggastos, ganyan. Minsan po, di na po kumakain. Sige. So, paano, Crisel ha? Sana makatulong yung binigay, ha? Salamat po. Ayan. So, may panggastos ka na at kapag nakapasok sa trabaho, siyempre, pagbutihan at para sa anak. At payo lang din namin, hindi naman namin sa inaano na huwag munang dadagdagan. Baby, ha? Nasa inyo naman yan, pero para sa akin lang yung payo lang, okay? So, congratulations. Sige. Thank you po. Sige. So, kami po, gusto rin po namin magpasalamat sa aming mga patuloy na sumusubaybay, sa mga ating mga taga-subaybay, sa mga
lahat ng sumusuporta pa sa aming programa. Maraming salamat at sana magtuloy pa itong programa na to. At thank you so much. Mabuhay po tayo lahat. O bakit parang naluluha ka? Unexpected po kasi wala po talaga ako pang medical at pang requirements. Ay. Buti na lang po na natagpuan niyo po ako para bigyan ko ng pang medical po. Sige, sana makatulong sa'yo. Sana Salamat po. magamit mo, okay? Para magkaroon ka na ng trabaho. Salamat. Tsaka kung kinakailangan mo pagpatuloy mo sana yung pag-aaral mo, ano? Sige. Thank you po. My thoughts on April 7, 2025. I often wonder of how we got to this extreme level of idiocy and wickedness. Donald Trump opened the Pandora box of hate, lies, bigotry, racism, and sexism. His vileness already influenced a huge number of people all over the world. The Trump effects have profound consequences. Consequences that will take years before fading, but will surely leave a scar within worldwide societies.